magsimula na tayo. I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Current situation. Well, may someone na nagbalik. May na-receive na text o call. Tapos, ang laman ng mensahe ay gusto pa ng taong to na makipagbalikan dun sa isa pa. Okay, dalawa kasi sila eh. So, hindi ko alam kung sino ka dyan. Kung ikaw ba yung naka-receive ng text call o ikaw yung mismong nag-text o call sa ex. So, ganito na lang, yung ex saka yung someone. Yun yung bida dito. So, again, yung ex, tinex o tinawagan yung someone, nag-express ng feelings, gusto niya bumalik dito sa someone na to. Mahal niya pa raw. Nalaman nung someone na single na siya ulit. Wala na yung other person. Anyways, kung ito man ang kwento mo, let's proceed. Punta tayo sa feelings ng partner mo. Kung ikaw man yung isa sa kwento, ito ang feelings niya para sa iyo. May babae tayo dito. Hindi ko alam kung ikaw ba yan o ito yung person mo. Pero ang dating kasi miss na raw niya tong babaeng to. So, pwedeng babae yung someone dito. O feminine energy. So, sabihin natin lalaki, pero na-embody yung feminine energy. So, ano ba yung feminine energy? Siya yung follower o follower. Submissive. Silent. Hindi masyadong mabunganga. Tahimik lang. Parang introvert. Meticulous kasi babae. Ano ba? Caring. Wala na maisip. Basta feminine energy. Okay? Hanapin mo na sa internet. Yung feminine energy. Anyways, dito feelings niya. Miss niya raw, ha? Miss niya raw tong babaeng to. O, feminine energy. Tingin ko, mabuti naman ang intention niya. Gusto niya talagang magkabalikan sila. Alam niyang mahirap dahil nag-break nga sila. Pero willing siyang effortan maging sila lang ulit. So, yan ang feelings niya para sa iyo. Ang dating sa akin, ikaw yung naka-receive ng call o text mula sa ex. Yun nga lang di ko sure kung babae ka ba o lalaki. Pero again, ang clue natin ay feminine energy. Okay?
Pero kung dito kwento mo, di syempre, wag mo na panoorin. Pero kung ito ang kwento mo, let's proceed. Dito. Feelings, ito pala, nakalimutan ko. Ito pala. Feelings mo sa kanya. Dalawa yung possible scenario dito. Una, palagi niyang binubuisit itong ex. Para malaman kung totoo nga ba yung intention niya na makipagbalikan. Na hindi na siya lolokohin ulit o hindi siya manloloko. Ganyan, parang tinetest niya yung ex. Kung totoo ba yung feelings para sa kanya. Yun yung unang senaryo. Pangalawang senaryo, hindi niya na gusto tong ex. Feeling niya lolokohin lang siya. O lolokohin ulit. Ayaw na niya makipagbalikan. Nabubuisit siya sa ex na to. So, alin man dyan yung senaryo, kunin nyo lang yung sa tingin nyo para sa inyo. Pero again, kung hindi para sa inyo, wag na panoorin. Saan naman tayo pupunta? Dito, sa next action. Anong next action niya para sa iyo? So, ang dating sa akin, nahihirapan man siya sa kinikilos mo kasi parang pinapahirapan mo siya Hindi siya basta-basta susuko. Ganun ang dating. So, magpapatuloy lang siya hanggang sa makuha ka niya. Magiging energetic siya, enthusiastic, at committed sa'yo. Regardless kung ayaw mo na sa kanya o hindi. Yan ang next action niya. Ngayon, pupunta tayo sa advice. General advice para sa'yo. So sabi, dream big. Let go of small thoughts about yourself. See yourself succeeding. Dream big daw So, ang dating, tingnan mo na agad ang sarili mo na successful o nagtatagumpay. Parang be optimistic. Ito naman, contemplation. Spend time alone meditating upon what you truly desire. Magmuni-muni ka raw para malaman mo kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Ito, huling code. Teka. Rest. You've been working hard. Take a nap and get some rest. So, sa madaling salita, huwag mong pagurin ang sarili mo. Magpahinga ka rin kapag may time. So anyways, pumunta na tayo sa clue. Magbibigay ako ng 8 clue. Pero wag masyado mag-pay attention dito. Dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. So may stalker tayo dito. Pwedeng ikaw yung nag-i-stalk o yung ex mo. Pero malaki ang chance na ex mo to. Hindi maka-move on ex mo to. Kaya nga bumalik sa'yo. Gusto makipagbalikan, di pa siya nakaka-move on eyeglasses. May someone sa connection na to. Ay may eyeglasses. Taga malapit. So, hindi to LDO.
Dito, long distance relationship. O hindi taga-abroad. Parang malapit lang sila sa isa't isa. Sasakay lang ng bus, jeep, tricycle. Pero hindi siya barko o airplane. Maliit ang leeg, may tato. April to June. Kung hindi memorable, ay pay attention sa mga buwan na yan. Baka may mangyaring surprise. Who knows? O pwede rin namang pangalan to. April, May, June. Ito naman. Ship number 8. 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. Anyway, hanggang dito na lang. Goodbye for now.